Yan lang. Okay. So, mayong hapon mga ka-farmers. Nagbabalik po ang inyong ka-farmers. Inyong lingkod po, si ka-farms. So, ang video po 3 po natin is about po is ano po ba ang mas maganda po sa pag-feeding program po ng ating baboy? Wet feeding ba o dry feeding pa? Sa mga farms po, dry po sila. Nakikita po naman natin, no, dry po sila. Ilalagay po nila yung kanilang mga feeds sa feeder nila. Dry na dry po yun at saka may tubig po. Ano ba po ang pagkakaiba po ng dry feedings at saka wet feedings? So sa farm po is ang dry feedings po nila is advantage po sa mga workers nila yun kasi ilalagay mo lang yung pagkain doon. At saka meron din silang high-tech po na waterer. So para po sa ating mga kabakyard po natin, yung backyard lang, wala po tayong high-tech kagagamitan kaya ng mga farms na mga piggery po. Yung atin lang naman po dito is ano po, bakit po mag-wet feeding po tayo? Ang wet feeding po kasi is may purpose din po kasi yan. Unang-una po is automatic po is nakainom na po sila ng tubig ng ganyan. At saka po sa mga biik naman po natin, ang wet feeding po is napakahalaga din po sa wet feeding sa biik kasi po napapansin ko kasi nung nag-dry feeding ako ng aking mga biik. Nag-dry feeding ako ng mga biik ko po. Yan po. Nag-dry feeding po ako ng aking mga biik. Nagtatai po sila. Siguro po is hindi po sila matunawan kasi meron tayong biik na hindi matunawan kaagad po kaya medyo nagtatai po sila. Pero nung nag-wet feeding na po ako, wala na po nagtatai po. At least okay na po yung kanilang yung kanilang tae po niya. Nakikinig po. Ang ingay-ingay po niya kanina pero ngayon nakikinig po sa akin vlog. So, ang wet feeding po, yun po yung kanilang feeds po. Wet feeding ko po sila para po is madali lang po sila matunawan po sa loob ng kanilang crank tiyan. Minsan kasi din po, pag dry feeding po, may ibang biik talaga po na hindi talaga natutunawan. So, yun po ang advantage po ng wet feeding natin. Isa pa po, ang wet feeding po is madali lang po maglagay po ng ng mga powdered na mga vitamins or kahit bacterial o gamot ba dyan. Makakain po nila lahat talaga. Tsaka talagang makakain po nila lahat. Walang problema po sa wet feeding. Wala naman din po problema sa dry feeding po. Ang dry feeding lang po is sa akin is dapat po is palagi po mayroon kayong tubig po na auto drinker po. Wala naman akong auto drinker pero minsan po hindi ko nang gumagamit yan kasi po yung mga biik ko po hindi na po umiinom ng tubig po kasi nakainom na po sila sa aking wet feeding po. Nandoon na po yung tubig, nasabay na lang tubig. Mayroon ng vitamins yung tubig ko. Kaya minsan hindi na po ako napoproblema diyan. So pero nilalagyan ko pa rin yan ng tubig kasi minsan din pag mainit talaga, uminom talaga sila ng Ganun lang din po sa mga mga anay ko po, yung tinatawag natin na inahin natin. Wet feeding din po yung aking binibigay sa kanila na feeds. Wet feeding program din po ako. Wet feeding program kasi pag hindi po ako gumagamit ng injectable sa kanila ng magpupurga po ako. Magbibigay po ako ng vitamin sa kanila, hindi po ako gumagamit minsan ng injectable po kasi po minsan po yung ating mga ganyan na kalaki po, may sensitive diyan Pag ininjekan mo yan, talagang yan, na magagalit. So, para hindi po ako mahirapan, gumagamit po ako ng powdered. Gaya ng Latigo 1000. So, easy lang po. Ilalagay ko lang po sa pagkain nila, kakainin nila. So, hindi na ako mahirapan. Mga vitamins, multi-V, nilalagay ko lang doon, hindi ako na mahirapan. Ayan po yung advantage po sa akin ng wet feeding. At saka yung wet feeding po, talagang pag binasa mo na yung feeds po sa is dadami po. So hindi na po tayo kasi dadami na yung feeds. So busog na busog po talaga sila. So hindi na sila maghahanap pa kasi di gaya po ng dry feeding. Marami talaga silang kakain sa dry feeding. Pero yun po ang inyong yun po ang inyong dapat dapat po is yung pagmatsyag po kayo kasi pag nasobrahan nyo ng dry feeding pagpapakain yan sa kanila at pag inom nila ng tubig at yung mawet na na yung pagkain sa loob, mabasa na ng tubig, siyempre lalaki na yun. So doon na makakos po ng overfeeding. Magsusuka po yung ating baboy niyan. Magsusuka. Hindi gaya ng ating dry feeding is pag na-intake na yan, tutunawan nila yan ng tiyan kasi malaki na na sila. Nagseparate na sila. Yan hindi na yung pellets pa. Powder na. So yun lang po. So ipapakita ko po sa inyo ngayon paano ko po pakainin yung aking biik. Kung gaano sila kalakas kumain ng wet feeding program po natin, no? Relax. Oh, ito na. Ayan po. Grabe naman, parang gutom na gutom.
Para nagutom na gutom kayo. Grabe kayo, no? Grabe kayo, para gutom na gutom kayo, ah. Diba? Lakas po nila kasi po. Hindi na po matigas, hindi na to nila anuhin. Kaya tawag natin yung kanilang ngunguyain. Ganun kalakas po ito. Hindi na to ngunguyain. Kaagad nilang sisipsipin. O hindi ano yung ano, hindi na i-stress yung kanilang tiyan nito. Kung ano ba. Maawa naman kayo sa kanila. Diba? Okay. Ano lang po. Geng. Yan lang. Okay. Ito po ang aking mama pig, buntis po to. So, pitsa 1 po ito ng October po na EI. Kaya alam ko na buntis ito kasi hindi pa siya nagre-reheat. Kasi kalimitan po magre-reheat po tong inahin ko mga 14 days, ganyan, 16 na nan. Sana nga po. Tama yung hula ko, di ba oh? Ang lakas po nila kumain pag with feeding po. Wala na po silang talagang diretso talaga intake agad. Mga ka-farm, so ang dahilan ko rin po kung bakit po ako nagwi-wheat feeding is ako po kasi yung klase nung nag-aalaga po ako ng baboy. Ako kasi po yung klase na nagbibigay po ako, nag-a-add po ako ng Carlan sa aking baboy po. Nag-a-add po ako noon kahit anong kasing makakain, mga tinatawag natin mga galay, yung mga kamuti tops, yung ganon, yung mga kangkong, yun. Hinahalo ko po doon yung sa feeds ko po. Para naman po makatipid-tipid po tayo ng konti. At saka hindi po ako naniniwala na walang effect yan sa baboy kasi mga root crops yan, maraming mga minerals yan at saka vitamins. Ano nga, sa tao nga is epektibo, sa baboy pa kaya, di ba? So, yun, hindi naman po ako galit, nag-i-explain lang po ako. So, kaya ganun po, yun po, with feeding po ako. So, nasa inyo na po yun kung mag-dry feeding po kayo. Basta ang mag-dry feeding lang po kayo is tansyahin lang yan po na hindi po sumubra kayo na papakain kasi yung baboy po hingi po yan eh. Pero pag sumubra po kayo ng pagkain, talagang 100% po magsusukay yung baboy nyo at saka magtatay po. Yun lang. Kaya mga ka-farms, salamat po mga ka-farms.